Sumagot na si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga akusasyon ng pang-aabuso umano niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa audio recording na nilabas ng kanilang grupo, tinawag ni Kibuloy na bogus ang ginagawang pagdinig sa Senado. You are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. Questionable raw ang kredibilidad ng mga testigo na humarap sa Senado. Gate ni Kibuloy, binayaran lang ang mga ito para magsalita laban sa kanya. Ang isa pang araw na nagpakilalang biktima, nagsampa na noon ng kaso laban sa kanya pero ibinasura ng korte sa Davao City. Kaya hindi raw siya haharap sa Senado, lalo na sa mga pagdinig na pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Ayon pa kay Kibuloy, kung naniniwala raw si Senator Hontiveros sa mga testigo, dapat idiretso nila sa korte ang mga reklamo. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo. Alam nyo, ito. So, sumagot na po si Pastor Kibuloy. Ay, hindi pala, Kibuloy. Sige. Hindi ko kung tawagin pastor. Ako, personally, gusto ko sana siyang umattend ng Senate. Pero meron siyang, siguro, sa tingin ko, nakapagtanong to sa mga abogado. Siguro naman maraming abogado ito. May punto yung sinasabi niya eh. Hindi ko lang alam kung ang Senado ay may kapangyarihan magpatawag talaga. At kung ito ba ay kaya ba nilang ipakulong ang taong hindi sumipot. I'm not sure about it. Okay? Pero may punto rin naman si Kibuloy. Sabi niya is, kung sa tingin nyo talagang ako'y guilty, bakit hindi kayo pumunta ng korte? Diba? Bakit dyan? Kasi may punto rin naman na kakawawain lang siya dyan. Di ba ho? Sigurado po ako, pag hinarap yan kay Hontiveros, kasi politically, talagang galit si Hontiveros dyan. Okay? Ibang usapan naman kasi yung kay pangalan nito, yung anong pangalan nung matabang Basta, kalimutan ko na. Kasi yun, wala namang politika dun eh. Walang politika, hindi naman political yung si Santo Niño. Sino ba yun? Si Santo Niño ba yun? Kalimutan ko na eh. Yun, si Aguila. Si Supreme Court Aguila. Ay, mali. Si Supreme Aguila. Ayun, si Senior Aguila. Wala naman pong yun. Walang politika yun. So, hindi siya mapepersonal ni Hontiveros. Okay? Ngunit datapat subalit etong kay Kibuloy, alam naman natin ang politika ni Kibuloy, 'di ba? So alam natin na talagang hindi magiging patas. Not an aid for her legislation na mangyayari diyan kung hindi talagang bias na bias itong si Hontiveros. That's really obvious. Diba? Obvious na obvious yun. So, may punto yung sinasabi ni Kibuloy na kung talagang sa tingin mo, guilty ko, di magdemanda na lang kayo sa Court of Law. Diba? Tama nga naman yun. Hindi ko lang alam kung may kapangyarihan ng Senado para yun ipatawag pa. Pero mukha mangyayari dito, mukha hindi talaga sisipot si Kibuloy sa Senado. So, wala na, stalemate na yun. Lalo na, ngayon, kita mo nga, voice na lang, wala nang video eh. So, ibig sabihin, kahit ipahanap mo pa yan, hindi mo na mahanap yan. Baka nasa langit na yan, di kaya? Minsan, lalagpas pa nga yun sa langit eh. Masay for content in kaya, ewan ko, kasi feeling ko tatago na yan eh. Wala nang ganun. Hindi totoo feeling ko kahit ba sabihin mong may kapangyarihan ng Senado, pahanap nila yan, wala na, hindi mo na mahanap yan. Oh. So, malabo na yan. Pero kaya nga, ako din,
may punto rin siya eh, di ba? May punto rin siya talaga na korte na lang. Para talagang kung gusto nyong patunayan, korte. May korte naman eh. Eh kung talagang guilty naman yan, hindi naman makakaano yan eh. Hindi naman makakalusot sa husgado yan eh. Kung talagang guilty yan ha. May pera si Kibuloy, hindi nila masindak yan. Oo nga, pwede. Tanong ko lang, Banatbay, pag tumakbo ba at nanalo sa Kongreso si BP, gaano ka 100% na mapapalitan niya si Tambalos, si Pulong nga, nilubog nila at tinanggalan ng budget. May punta ko dyan. Kaya lang, magkaiba si Sara at saka si Pulong. Isa yun. Iba eh. Iba ho sila ng estilo, iba ho ang kanilang clout. Iba ho eh. Kasi, para mo na rin sinabing, kung tumakbo ba si Pulong na Vice President, mananalo siya. Kaagad-agad. Hindi natin masasabi, di ba? Pero kung BP Sara, sigurado tayo. So, ibig sabihin yan, tandaan ninyo, meron pa rin Gloria Paxson dyan sa loob ng, ng Congress. Tahimik lang sila ngayon. Hindi lang sila masyado nagsasalita ngayon kasi mawalan sila ng pera, di ba? Tama, sa korte na lang, sabi nila pagdating kay Kibuloy. Tama, pwede rin naman. Okay din naman yun. Mga kapatid, mga kaibigan, ihiwalay natin yung ihiwalay natin yung religion sa usapin. This is not a issue of religion. This is issue of meron bang ginawang kasalanan si Kibuloy o wala. Kasi kung sa religion, I'm really not sold kay Kibuloy, definitely. I think he is a false prophet. Honestly, Pero let's not talk about it. It's not about his religion or his belief. It's about siya ba hubay may ginawang kasalanan o wala. That would only determine by the court. Okay? Wag daw sa Senado. May punto naman doon sa tingin ko.